Mga kamama, hello! Nakita nyo yan? Baka itong paliguan na to, siguro may butas na rin dito. Bak, nababasa siya dito o sa dulo. Hindi natin alam kung alin yung leaking. Ang gagawin ni Kapapa, aalisin to lahat. Aayusin ni Kapapa natin para nagagamit yan pero hindi namin ginagamit. Kasi nga, yun o, nakita nyo. So, papalitan niya rin yan ng mga silicone para walang pinagdadaanan ng tubig palabas. Kasi nga, ayun no, parang nabulok yung baba. So, aalisin ni Kapapa yung lahat ng, papalitan niya ng bago yan. Yan. So, yan, nakita nyo, di ba? May stock akong tubig dyan. Ano gamit ko para pang... Saan mo binili yan? Home Depot. I mean, Canadian tayo. Okay. Mahal nito. Magkano naman? 21. Kamahal ah. 30 na. $7. Pang... Ba't parang meron ako niyan sa school pa eh? Sabi ko sa'yo, tingnan mo eh. Hihiramin ko yun eh. Pero bago mo tanggalin yan, lagyan mo na muna ng sahod kasi ano yan eh. Mayroon yung tubig. Ito, elbow na to, may tubig to kasi yun yung nagtatrap dito sa ano, ng yung gas niya. Yung sewer gas. Yan, ito dito. May tubig yan eh. Para yung amoy, hindi lalabas dyan. Ganyan ang purpose niyan. Kaya pag may mga dumi, yan mo lilinisin. Luwag na, yan. May ano yan, nagdulik yan. Oh. Ah, yan oh. Oh, may tubig. Oo. Dito na is naman itong ano, itong lababo. Ngayon, tanggalin natin itong connection dito. Ah, yung patayan ng tubig yan. Simple lang yan. Ano ko? Kabila naman. Pwede mo nang buhatin yan. Natin lalagay yan. Ay, binubuhat lang pala yan? Ganun lang pala yun. Sinabit lang yun dyan. Oy, sinasabit lang pala yan. Kaya pala yung sa boarding house, nung tinuunan ni Tito Basil, eh basag. Naksabit lang pala sa sobrang laki. Ay, kaya naman pangalawagan to. Hindi pa nga na-ubos ng tubig dito. Meron pa ba? Ubos ng ganyan. Konti. Ano yan? Lang naman pala eh. Yun na ano yan. Yung... Hindi pa pala nalawagan. So, ayun. Kailangan nyo munang i-off yung water. Yan. Bago natin i-remove tong bowl na to. So, yan. Kailangan muna natin alisin yan. So, ayun, nabunot na. Tinatapon niya yung katubigan. May tubig pa kasing konti. So, ayan. Na-remove na rin niya yung lagayan ng tubig natin sa bowl. Ito kahit hindi niya naalisin kasi nga yung wool naman ang ating i-remove. Kaya kailangan nating i-remove yung mga nakaano sa wool. Nakadikit. Nabalik niya po yung mga screw na inalis niya at baka mawala. Para sigurado. So, ito naman po ang aalisin natin. Kasi, kailangan din alisin to, oh. So, yan. So, ilipat natin yung mga sabon-sabon at tissue sa isang table. So, yan. Para hindi malagyan ng dumi. Oh, okay.
Ganyan pa yan. Parang lawan eh. So yan, wala na. Ano na, naalis na. Ito, palo na lang yung mga yan. Yan pala. Ano yung meron palang ano? Anong tawag dito? Papa? Ganito? Insulation. Fiberglass. Ayan o, nabakbak na ni kapapa natin. Tsaka ito, nabakbak na din. So, yan. Ang hindi na niya lang nababakbak yung side na yun. Ito, yan na, ano na rin niya. Nabakbak na rin yung part na to. Pero maganda din ang wall niya, papa, di ba? Matibay. Yun nga lang, nabulok sa babae dahil nga nag-leak yung ano natin. Yung ating paliguan. Nasira yung siguro may butas na sa kanto. Yung bawat kanto lang naman yung nasira eh. You know. Siguro yung ano niya, yung silicone niya or grout na inilagay. May damage na kaya nasisinipan ng tubig. Kaya ayan. Yung nirenovate ng ating kapapa. Wala, lakas ng leaking pala dito. So yun mga kamama, nakita na po ang problema. Nasa gripo ang leaking. So yun, na finds out po ni kapapa na kaya pala may leaking tayo sa kanto na yan. Ayan, nakita nyo, nabulok na. Ito palang gripo, nagli-leak, hindi na maganda. So ubos na yung ano, kailangan na nating palitan to. Siguro, aywan kung itong papalitan ni papa. At so yun. Yan, nabaklas na po lahat na yung paligid. Ito, nakita nyo, basa. Oh. Ito yung nakasuksok doon sa gripo na yon. So, naglilik yung gripo. Kaya, ayan, oh. Medyo okay pa yung kahoy na yan. Ay, hindi. May bakit may nakalagay na ganun para pumantay? Hindi siguro level. Tingnan mo yung mga putol-putol na kahoy lang pala inilagay nung naggawa ng plumber. Kung ano-ano na lang pinaglalagay. Yan, oh. Mga rita-rita. So, para lang siya magpantay. Siguro kasi hindi level yung wool. Hirapan si kapapa nating alisin yun. Kasi yung mga pako. So ito, nagtsatsaga kami magtanggal ng mga adhesive sa shower wall kasi tumigas nga dahil inalis ng kapapa natin. Nagdesisyon kami na hindi na kami bibili ng bago dahil ito naman ay maganda pa. Kailangan lang tanggalin yung mga adhesive na tuyo para palitan na lang ng bago. Kasi maganda pa po itong shower wall na to. Wala pa naman pong sira. Kaya lang ganyan dahil nga ito yung idinikit sa likod. Dahil nga kaya ito inalis ni kapapa natin, yung pinakakanto ng ating washroom ay basa. Baka may naglilik. Na-find out niya na may naglilik nga doon sa faucet. So, i-repair po yun ng kapapa natin at ibabalik uli yung mga inalis. Pero yung mga wool po, gagawin niya ng bago. Maliban po dito sa shower na to, shower set na to, hindi na po namin bibilhin yung bago kasi yung shower wall po na to ay malinis pa. Pwede pang gamitin. Ito yung shower wall na iba. Naalisan na po natin ng mga adhesive. See? Di po ba? Pwede pa yan. Ang mahal po kaya ng ganito, nasa 2,000, 1,500, depende po sa klase. Kaya, linisin na lang po natin yung old at ilagay na lang ulit. Kasi maganda pa naman siya. Ito naman po yung mga binili na naman ni kapapa ngayon. Papalitan po kasi ni kapapa natin yung faucet namin. Kasi naglilik po, doon po pala nagmumula yung leaking na
nakasira po sa corner ng ating washroom. So, ayan, bumili na po siya ng kapalit. Ito po yung kanyang, yung luma namin. Bumili din siya ng mga, ayan, mga screw. Ano ba yung isang yan? Makintab. At ito po yung ating silicone na gagamitin. At nag-ready na rin po siya para sa aming, kasi malapit na po ang winter. Yung heater po namin, kailangan na namin palitan ng filter. So, yan, bumili din siya. Ito po kasi yung dahilan kung bakit nagkaroon po kami ng yung nabulok po yung bawat corner dyan. Tsaka doon, dalawa lang po naman, doon at tsaka dito. Kaya na-renovate po ni Papa itong washroom. Ito po pala ang dahilan, naglilik po yung faucet natin. So, napupunta po sa ilalim. Kaya po yung wall natin ay parang nabulok. So, ito na po yung bago niyang nabili. Yan. Ano ba ito? Pang hot water? Kasi, hindi ko makita, Papa. Kung pang hot water ito. So, ito pang hot water. Ayan, hot. Ayan o, hot. Kasi ito yung hot natin. Ito nga yung hot natin, yung sa dulo, Papa. Ano? Cold pala to. Ito yung cold, ito yung hot. Lalagay po tayo ng ilaw kasi papatayin po ni Kapapa yung ilaw natin sa main switch kasi papalitan niya po yung ilaw na yun. Kasi nalalakihan daw po siya. Ako po, paano ako pang makapagpatay ng ano? Ako ng dulo ko. Hawakan mo to. Maghahawak po tayo, mga kamama. Ito lang po ilaw natin kasi patay nga po ilaw. Tayo dito, baka bumagsak yung ilaw. Tungtok ako dito. Oh. So, yun na. Alis na po ni Kapapa natin. Ang kanyang ilaw na papalitan. Ayaw daw po niya't napakahaba. Gusto niya po maliit lang siya yung cute. So, ayan. Naglalagay na po si Kapapa natin ng pamakuan ng ceiling. Okay, 60.5 daw yung lalagay niya dyan. Kakatin mo na? O hindi na? Dalhin daw natin tong kahoy. Aha. Eto na po, Kapapa. 1, 2, 3, go. Op! Piya! Ayun, binaba. Sukatan na po ng Kapapa natin. Para ilagay sa itaas. Yan. Exhaust naman po ang susukatan niya. So, ayan. Nadingdingan na po ni Kapapa natin yung ating washroom. Ito, naayos na rin yung niya. Ito po yung tumutulo. Kaya po nabulok yung natin. Yung dati nating inalis dyan na luma. Ito po pala yung tumutulo. Pero na-fix na niya. Bumili po siya ng bago. Yan. So, ito wala pa siyang dingding. Yan po ang gagawin ni Kapapa ngayon. Yan. Yan. Na rin niya. Nalipat na niya yan. So, ito. Nailagay na rin niya. Naibalik niya na. Ito na lang gagawin niya ngayon. Tsaka yan. Ito madali na lang to. Nagawa niya naman na. Isasaksak na lang yung yung exhaust. Ito na, bale ito yung exhaust. Ito naman yung labasan ng heater.
So ito, tatakipan niya, nilagyan niya ng ganito. Kasi para, dati kasi nung yung inalis ni kapapa natin, ito labas ito. Labas yung ano na yan, tubo na yan. So ngayon, lalagyan ni kapapa natin ng takip para hindi siya nakalabas na parang skeleton. So yan, lapit-lapit na pong matapos mga kamama ang ating renovation. So ayan, sarado na po yung ano, yung nakikita nating tubo na itim dyan. Nasarahan na ni kapapa. Yan o. Tinapalan niya na. So ayan. So ayan na lang pong side na yan. Ang walang wool natin. Madali na lang. Yan. Bali lahat meron na. Yan. Pati ceiling natin. Kompleto na at nailagay na rin po niya yung ilaw. Medyo tabingin ng kaunti pero okay lang. Yan po yung ilaw natin ngayon. Dati po, dalawang mahabang fluorescent. Dito siya nakalagay sa side na to. Yan. Ngayon nilipat po ng kapapa natin dito sa sa pwesto na yan para maganda naman daw tingnan ang kanyang renovation. Para naman meron talagang pagkakaiba sa dati. So, pagkatapos niyan, yan, aayusin niya po yung mga saksakan. Ito, naayos niya na, sasalpakan na lang, naibalik na. Bibili tayo ng bagong vanity para dyan at papalitan din natin tong ating bowl na to kasi meron kaming bago na naka-stock. Bali, maliit lang po yung size niya kasi minsan lang po namin ginagamit dito. So, yung compartment ng kanyang tubig, hindi gaanong kalakihan. Para hindi masyadong magastos sa tubig. Ano na po? At kukulayan din po niya yan. Malapit-lapit na po matapos. Ayan, tapos na ang dingding. Ito na lang, tapos na rin to. Madali lang naman pong ilagay. Yun na lang sa dulong i-screw niya. So, yun na lang, sa sulok. So, ayan po. Malapit na talaga. Kunting-kunti na lang. Nasa ano na tayo? Bale, nasa 60% na po. Kasi kukulayan pa yan eh. Nabakbak na po yan lahat. Lahat yan ay binakbak niya. Pati taas. So, ayan. Patapos na po ang renovation ng ating kapapa. Ayos na ang ayos na ang walling. Bali mamaya ay ano na lang to. Mamasilya ko na yan. Taping mud ng mga joint. Ay, wala pa pala akong corner dito. Yan lang. Yan na lang. So, yan po. Tinatabunan na niya yung mga butas-butas. Minamasilya niya. Kasi tapos na pong magdingding. So, pagkatapos niya pong masilya, lalagyan niya ng papel. Pangpa-ano po yata yan. Para ma-flat siya. At matabunan din talaga yung mga siwang-siwang. Saka po niya talagyan uli ng masilya sa ibabaw para pantay na pantay pagka po kinulayan. So yun, may papel na. Aywan ko po kung anong tawag dito sa papel na ito. So ayan, nalagyan na po ng papel na pangdikit.
Ito pong isang to, nalagyan niya rin ng papel. Yan, minasilya niya na yan. Kasi yung kantong to pinagtagpuan, may siwang. Kaya pinantay niya. So, yan o. Ayan. Para pag pininturahan, pantay-pantay sila. So, yan pong papel na inilagay dyan ay hindi basta-bastang papel. Ang tawag po doon ay joint tape. Pang sa wallboard po yan. Ginagamit. Ito yun, no? Special po ito para sa mga ganyan lamang. Hindi po ito basta-bastang papel or tape lang. Talagang special na nilalagay dyan pang ano, panglagay sa mga, para ma-flat yung wall natin. Yung isa na lang kasi 'di ba ano mo pa yan, ipapantayin mo pa yan. So tapos na po yung mga kanto-kanto. Nalagyan niya na po ng mga joint tape. Bali dagdag pasilya na lang po para mag-flat siya talaga ng para pag kinulayan po siya, wala pong makikitang mga nakaibabaw na yan na inilagay niya. Para pantay-pantay po yan pag kinulayan. So, yan. Mabusisi din po talaga pag nagre-renovate. Minsan po, mas maganda pa yung talagang maggagawa ka ng, yung magsisimula kang gagawa kaysa i-renovate mo. Pero okay lang po naman dahil nga sa amin ito, whatever happens sa kanyang renovation, ay wala pong magre-reklamo kundi si Kamama. Wala pong magre-reklamo customer dahil sarili po. Sarili pong renovation ang ginagawa. Mukhang pag natapos mo itong washroom na papa na to, baka pag may nakakita, baka may umupa. May umupa sa kwarto sa baba. Kasi po, meron po kaming 2 kwarto sa baba na walang nakatira. Laruan lang po namin, tambayan pagka mainit, pag summer. Ngayon, pag nakitang maganda na yung washroom mo pa, at pwedeng-pwede namang tirahan, ay baka may magsabing, uupa mo, uupa, mag-rent ba? Dito po sa Canada, napakamahal po ng paupa sa 1 kwarto lamang. Lalo na po ngayon, wala nang mura. Yung iba pong mga walang makuhang mura. Nagtsatsaga talaga sila sa medyo malaki-laki kaysa walang matirahan. So ito, wala naman pong nakatira. Kami lang. At lahat po naman ng taga rito, may mga tinitirahan na din. May bisita ang kapapa. Kasi yung kaibigan niya. Tumingin-tingin lang. Pero matibay din sa'yo na ito. Ako na. Bintahan pala. Hindi ko alam yan wala naman paglalagyan si Resty. Sabihin lang sabi ko niya pag ewan ko lang yung sa taas kung ganito rin yung itsura. 268 din ngayon. Ngayon ginagamit. Kasi ito yung binili natin na American standard na, American na kasi ginagamit yan. Kasi yung takingan yan, maliit lang. yung nag-sale yan, binili namin 100 yan. Kaso hindi namin mailalagay. Yun na lang din uli ilalagay namin. Lower? So ayan kasi Oo, may binila kong medyo mahaba siya. Konti lang naman pala ang difference. Blower para sa? Blower yung sa leaf blower. Leaf blower. At di kaya maliliit na isno, yung kunti lang, ang centimeter. So ayan ang binili natin. So plano ni Kapapa na palitan. Kaya lang ngayon, parang ayaw niya na. Dahil medyo... Kunti lang? Sabi ko nga, kunti lang naman pala. Kasi malaki palikod eh. Oo. Tatapat mo kasi yung butas niya. Oo. Yung plants niya sa ilalim.
Walang kasama tong ano? Yung plate? Oh, wala. Plunge nga. Mayroon yan. Walang Kompleto? kasama to. Pero Ay, hindi. nandyan na yung plunge niya. Nakadikit na sa ano, sa yung tubo niya. Tubo nito, maiwan doon siya. Maiwan, oh. Maiwan yun. Nakaano lang naman to. Yan. Pero parang naman yatang susuot. Papasok. Papasok. Pero yung compartment ng tubig ba niyan? Maliit lang. Yun nga ang maganda, tipid eh. Oo. Kaya Kasi, nag-check pa ako kung ano eh. yung ito Kung kasi alin ba talaga ang nararapat. old model kasi to. Kaya nga. Tapos ito na kasi yung mga lumalabas ngayon. Yung standard, American standard na to. Yun na natin ginagamit sa mga ibang ano. Dahil maliit lang yung tangke. Kaya nga. Yes, ano lang Mas siya. matipid sa tubig. Mas matupid sa tubig. Yun na nga. Kaya ito nga ang binili namin, matipid Kasi sa tubig. Ito ang laki ng malaki. tangke nito eh. Isang flash, isang pag-flash niya, ang dami na ano eh. Kaya nga. Ubos. Lubot kung pumasya. Ha? Ayos naman. Hindi ka pa nagkabit? Oo nga, pero tama naman. Ang ano niya. Oo. Ang angle niya. 5 step. Five Unang step. bili ko, 4 Oo. na bitin. Oo. Tapos pinagtan ko ng, binalik ko, pinagtan ko ng 5. Para ano. Pero lalagyan ko ng, pinapalagay sa akin ng, sabi niya, kasi lalagyan ko sana yung blocks na ganun lang ba? Oo. Ganyan lang yung kapitbahay. Tingnan mo yung sa kapitbahay. Wala pa. Medyo mahal ang railings. Ay, oo, mahal nga yan. Mahal ang mga railings eh, di ba? Ano din po ito, si Kuya Reste. Nagre-renovate din ang kanyang ano, yung naggagawa din siya ng kanyang deck. Tapos na yung deck niya, hagdanan na lang yung kanyang ginagawa. So yun, tinitingnan nila yung ano nun sa kapitbahay. Yung hagdanan ng kapitbahay. Ano mo lang to. Gagayahin niya yata. 2x8 na binili ko. Yun, yung ginawa ni Kuya Reste. Oh. Maglagay pa ulit isa pa. Yung ano mo, yung Ganda itong... na oh. So ayan oh. Kailangan mamasilyahin yan, kaganunin pa. Para pumantay siya. Para pag kinulayan ay pantay-pantay sila. So ayan, nagre-ready na po siya sa pagpipintura. Kinakaskas niya na talaga para pantay-pantay sila at walang mga bukol-bukol. At ito po yung pagkaganda ng pagkakamasilya niya dito, oh, pantay-pantay. Parang pininturahan na. Ito po yung ano, yung may tubong nakalabas na pangit. Nilagyan niya ng bahay para naman maganda daw tingnan. Yan, si kapapa natin. Paano, saan ang resibo niyan? Sa tawas. Lahat ng nagamit natin, kailangan nakaipon yung resibo para malaman natin kung magkano ang nagastos natin sa pagre-renovate ng ating washroom, ha? Kasi nga, napakamahal ng renovation ng washroom. Nakakausap ko yung aking co-workers na sa kantin, nagpa-ano daw siya ng, ng washroom, magpapa-renovate daw siya, nagtanong siya doon sa kaibigan niyang marunong mag-renovate, nagre-renovate din daw ng mga washroom, 10,000 daw ang bayaran. Ang papalitan lang daw naman, yung tiles, tsaka yung vanity. Ayun, din, a little bit improve sa washroom. Meron naman daw, meron ng bathtub, meron ng bowl. But 10K daw ang sinisingil, sabi niya, ay wag na. Grabe palang mahal ng, ng renovation ng washroom dito sa Canada. Kaya nagtiyaga na lang kami mag-renovate ni Kapapa. So yan, nagpipintura na po ang ating Kapapa. So, ayan mga kamama, natapos na ni Kapapang pinturahan itong ating washroom ng primer. Bale, napakaganda na. Parang ang sarap tumira. Parang gusto kong dito na tumira sa basement, ha. Ang ganda ng washroom natin dito.
So, yan, primer pa lang po yan. Hindi pa po yan yung pinaka-outcome niya. Pero, ang ganda na pong tingnan. So, pagkatapos niya pong kulayan yan, ikakabit niya na yung mga vanity natin. Tsaka ito, ayusin niya na. And of course, itong luma natin, ito yung gagawin natin. Lilinisin natin at ito rin ang ating ilalagay. Kasi sobrang mahal po niyan. Huwag na po tayong bumili. So, ayan, napakaganda na po. Parang sarap-sarap naman. Parang gusto ko na ditong tumira sa basement, Papa. Ang ganda ng washroom Puting-puti. Ang linis. So, ayan. Yung baba na lang. May lalagyan din natin niya ng binil. Yung bago nating binili. So, yan mga kamama, final coating na po ng ating kapapa. Yan. Ganda-ganda na. Hindi pa man na isi-set up yung mga ilalagay. Ang lawak tingnan. Pag white talaga yung kulay, aliwalas. Maaliwalas ang kapaligiran. Ayan mga kamama, inilalagay na po ng kapapa natin ang sa yan? Anong exhaust ba yan pa? Exhaust pa? So yan. Yan mga kamama. At eto pa. Ito yung ng ating bed. Diyan sa heater. So yan. Eto hindi mo naalisin Papa, ilaw na to. Kasi fix na ba yan? So yan yung ilaw na ginawa ng kapapa natin. So yan, tapos na po yung ating mga pintura. Malinis na po. Inaalis na po ng kapapa natin yung mga tape na inilagay niya. Para malinis. Yun. Yun, aalisin na ng kapapa natin. So yan, tapos na po yung ating pintura. Bali, ang nalagay na lang po ni kapapa ay yung ating inidoro. Ayusin niya yung inidoro. At saka yung vanity natin doon. Doon sa sulok. At itong ating paliguan na to. Pero bago natin ilagay yung paliguan na yan, dyan, lilinisin muna natin yan, papaputiin. Kasi ang ilalagay natin ay itong luma. Yan, yung luma na yan. Ibabalik natin yung luma. Pero yung vanity natin bago. And then yung ating sahig magiging bago rin. At yung ating faucet dyan bago din. So mga kamama, bali puputulin ko na po ang video na to. Hanggang dito na lang po muna sa pintura. Sa yung binaklas natin tapos pininturahan yan. Okay na, nilagyan ng mga kisame. Sa part 2 na lang po natin itutuloy yung ating pagbablog. Kasi maglalagay po ang kapapa natin ng vanity. Itong shower dito, yung paliguan natin at saka yung ating inidoro. At syempre, yun, nailagay na din po niya yung kanyang ilaw, switch. Wala, ilalagay niya na lang ay yung vinyl tile, bowl at vanity at itong paliguan. Sa part 2 natin po yun gagawin. At doon po natin malalaman kung magkano po ang nagastos namin sa pagre-renovate po ng aming washroom sa baba. Kasi po hindi po kami kumuha ng magre-renovate. Si kapapa lang po. So yan lang po. Thank you for watching kay Kamama Pau Vlogs. Abangan nyo ang part 2. Bye-bye!